Ano nga ba ang dapat gawin para mas maging malaki yung pwedeng ma-loan sa Pag-ibig online? Pwede ito umabot ng ganitong amount depende na rin sa naging contribution mo. Paano? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung virtual Pag-ibig account kung saan pwede mo nang ma-access yung total accumulated value or TAV or total savings. Ito na yung naipon. Itong ipon na to ay hindi galing lahat sa miyembro. Ibig sabihin, ito lang talaga yung nahulog niya. Tapos, ito pa yung nahulog ng employer o yung kumpanya pinagtrabahuhan at ito naman yung kinita. So, pakita ko sa inyo yung taong 2023 yung halimbawa ng kinita. Ito yung naging contribution ng miyembro pero nagkaroon ng 7,786. That's why mayroong ganitong dividends. Ito yung tinubo ng pera habang nasa Pag-ibig pa yung pera mo. Ang ginagawa kasi ng Pag-ibig ay hindi natutulog yung pera sa savings account mo nga sa kanila. Ang nangyayari ay habang naiipon yun doon, nagagamit yung pera, napapaikot yung pera, at yung kinita ng Pag-ibig sa kabuuang taon, dinidistribute din yung kita na yon sa mga miyembro. At yon ay in a form of dividends. That's why, mas malaki yung pwede mong maipon, mas malaki din yung pwede mong ma-loan. At pwede nga yan ma-double check online lang. Mapa-calamity loan or multipurpose loan, pwede nyo nang i-check dito. At ano yung dapat gawin para mas malaki yung loan? Unang-una, meron kasing ibang account na hindi pala consolidated yung Pag-ibig contribution nila. Anong ibig sabihin nun? Pakita ko sa inyo yung isang account kung saan ito yung naging hulog niya. At ito naman yung sa employer share, ito naman yung dividends. Kung tutuusin, maliit to. Ang dahilan niyan ay hindi pala consolidated yung account. Noong 2023, andito yung hulog. Pero, nung mga nakaraang taon, noong 2014 pala, walang na-remit na hulog. Gayong nakakaltasan siya sa sahod niya kada buwan, nakita yun sa payslip. At maging nung mga sumunod na taon, wala din dito. So, imagine ilang taon yung nawawalang hulog dito sa Pag-ibig account niya. That's why, ang total savings lang ay nasa ganitong amount. So, kung 2 taon or 3 taon yung nawawalang hulog, malaking factor nga naman yun at malaking kabawasan dito sa pwede mong maipon or ma-loan nga sa kanila. I-check natin kung magkano yung loanable amount nito. Ang loanable amount is 80%. Pwede nyo i-compute sa calculator, pero sa virtual Pag-ibig, makikita nyo na kaagad. Andito yung pwedeng mautang sa Pag-ibig. So, isa yon sa dapat gawin, ipa-consolidate niyo yung Pag-ibig contributions ninyo. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mapa-consolidate yung Pag-ibig contribution. Pwede nyo i-check yung page or channel namin or nasa description sa baba. Pangalawa naman ay pwede nyong gawin ito, optional lang, pero kung sakali nakakaluwag-luwag kayo, pwede nyong mas lakihan yung hulog ninyo. Halimbawa, pakita ko tong isang contribution. Yung miyembro ay nagdesisyon na lakihan yung hulog niya. From 100 pesos, ginawa niyang 1,000 pesos monthly. Kaya naging mas malaki yung employer share. Ang dahilan nito ay gusto nga niya na mas malaking ipon at mas malaking loanable amount na din para sa oras na pangailangan. At bukod pa dyan, mas malaki din yung pwedeng kitain ng pera. So, imbis na sa bangko niya inipon yung pera, or imbis na sa paluwagan, dito na lang niya inipon. At least, tax-free pa to, walang ibabawas na tax kapag i-withdraw mo na, at ang backup pa nito ay mismong gobyerno natin. Hindi katulad ng ibang, let's say, nagpapaluwagan. Hindi mo sure kung bigla mawawala yung pera o yung sa mga investment scam, online na naririnig natin, hindi natin alam kung biglang itatakbo. Itong Pag-ibig ay government mandated, ibig sabihin, required lahat ng mga empleyado na magkaroon ng Pag-ibig account. So, mas marami nagko-contribute dito at dahil alam natin na sa government ito, at least alam natin na mas safe kumpara doon sa ibang mga company or investment scam na naririnig natin. Also, sa Pag-ibig savings natin, pwede natin itong ma-withdraw after 20 years or kapag nangailangan tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo makapagtrabaho due to health reason or nagkaroon ng disability, pwede nang ma-withdraw yung kabuuang ipon. So, dati, instead na 86,000 pesos, ngayon nasa 172,000 pesos na. Ito ay estimated or computed based sa annual dividend rate na 5.5%. Ano tong annual dividend rate? Ang kita ng Pag-ibig ay hindi napupunta sa Pag-ibig lang mismo. Ang nangyayari ay dinidistribute nila yung kita doon sa mga miyembro, which is tayo yon, yung may mga Pag-ibig number. At yearly sasabihin nila kung magkano yung kita ng pera mo o dividend rate ng Pag-ibig. So, noong 2023, nasa 6.55%. Noong 2022, 6.53%.
At mas malaki ito kumpara sa computation na to. So yung nakikita nating amount dito ay pwedeng mas malaki pa, depende na rin sa annual dividend rate na mangyayari o yung mga succeeding pa. Mapapansin nyo rin na iba-iba siya. Again, depende nga siya sa naging kita ng Pag-ibig. At kumikita ang Pag-ibig sa housing loan, sa multipurpose loan, also sa mga calamity loan. At noong 2020, ito yung pandemic, kahit na maraming kumpanya yung nagsara, kahit maraming nalugi, kumita pa rin or nagkaroon tayo ng dividendo mula sa Pag-ibig. Kung mapapansin nyo rin, noong 2017, mataas, 7.61% yung kinita ng Pag-ibig. So kung i-check ko dito, noong year 2017, ang kinita ko sa Pag-ibig ay nasa 5,282 pesos. So, ibig sabihin, habang natutulog yung pera kong 100 piso sa kanila at kada buwan naguhulog ako ng 100, may mga pagkakataon na nilakyan ko siya. Ibig sabihin, hindi yun literal na tutulog, ibig sabihin lumalago pa talaga yun o tumutubo pa at makikita nga yun dito. That's why, kung mapapansin nyo, yung total savings ko ay mas malaki na rin. Makakaapekto ito ng malaki sa pwede kong maging loan sa kanila, i-apply natin, at ito na nga yung total amount. At ang maganda pa dyan is, although mas malaki yung magiging contribution natin, monthly sa Pag-ibig, gagawin nilang 200 pesos. Ang mangyayari ay times 2 na kaagad yun kasi tatapatan ng kumpanya pinagkatrabahuhan mo yung iuhulog mo sa kanila. 200 lang sa'yo, pero ang magiging ipon mo talaga monthly ay 400 pesos. At again, magkakaroon iyon ng mas malaking dividendo o kita dito sa Pag-ibig at pwede makaapekto sa ipon mo at sa mas malaking loan na pwede mong magamit o mahiram sa Pag-ibig mismo. So, yun yung dalawang paraan na ginawa ko. Una, pinakonsolidate ko yung Pag-ibig account ko, yung mga contribution. Pangalawa, sa mga panahon na nakakaluwag-luwag ako, nilalakyan ko yung ipon ko sa Pag-ibig dahil sa akin din naman ito mapupunta eventually. At kapag mas malaki yung hulog ko, mas malaki yung loanable amount, mas malaki din yung pwede kong maipon pag nag-retire or winidraw ko na yung pera sa Pag-ibig. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!